umuwi muna sa probinsya ang babaeng mas busy pa kaysa sa mga taong nagtatrabaho 8 hours a day na akala mo naman sinasahuran siya sa pagiging busy niya. So nasa bus na ako, hindi ko na na-videohan yung nagpe-prepare pa lang ako dahil nagmamadali talaga ako. Nag-alarm ako ng 9:30 pero nag-extend pa ako ng 10 minutes na tulog. Nung magising ako, yung 10 minutes naging 1 oras. Nakarating na nga ako ng Batangas. Pababa ko ng bus, tumakbo ako ng mabilis papuntang terminal para bumili ng ticket. Nung nakabili na ako ng ticket, bumili na rin ako ng terminal ticket. At habang bumibili ako ng terminal ticket, nag-announce na nga na aalis na ng 5 PM yung barkong biyaheng Odjongan. After 9 hours na biyahe, nakarating na rin ako ng Odjongan at pababa na ako ng barko. Nakapag-book na rin ako ng van na masasakyan ko papuntang San Agustin, Romblon. Dahil sasakay ako ulit ng barko papuntang Romblon. Nakaalis na kami ng Odjongan at ngayon ay bumabiyahe na kami papuntang San Agustin. Nung nasa San Andres na kami banda, biglang nakisabay din itong ulan sa biyahe namin. Nakababa na ako ng van at ako ay nakarating na ng San Agustin. At eksaktong pagbaba ko ng van, kakaalis lang din ng barko. Pagkababa ko ng van, nakataas lang ng rampahan ng barko na para bang ang malas ko sa araw na ito. Mangiyak-ngiyak talaga ako nung maiwan ako ng barko. Akalain nyo yon, naiwan na nga ako ng Starlight kahapon at ngayong araw naman, naiwan naman ako ng Star Horse. Kung anong kamalasan agad ang nararanasan ko ngayong 2026. Pasalamat na lang din ako dahil nung makababa ako ng van, may iilang tao din sa terminal ng San Agustin. Nakita nga ako ni Kuyang tricycle driver na nag-iisa at tinanong niya naman ako kung saan nga raw ako papunta. Nung sinabi kong sa Romblon, ang sabi niya naman, 1 PM pa ang biyahe ulit papuntang Romblon. Nagtanong na rin ako agad sa kanya na baka may pwedeng rentahan dito sa San Agustin na pwedeng sakyan papuntang Romblon. So ayun, may na-recommend siya sa akin. Nung una, nagdadalawang isip pa ako dahil hindi ko naman kilala si Kuya at saka hindi rin ako ganun kasanay dito sa San Agustin. Pero dahil nga anong oras pa lang, kesa sa hintayin ko pa yung biyaheng 1 PM, pumayag na ako. So pinuntahan na nga namin agad yung kakilala niya maghahatid. Habang binababa nila yung bangka, naghihintay lang ako dito sa may tabi. Napakadilim nga at pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Bigla nga akong kinabahan kaya ayon, tumakbo ako papunta sa kanila. Kuya! Parang may tao kasi doon. Dito ka muna mo. Parang may tao kasi doon. Saan? Doon, oh. Ay, wala po wala. Dito ka dito. Ay salamat! Ako nga ay makakauwi na rin. Nakaalis na kami ng San Agustin at kami ay nasa gitna na ng karagatan. Eto, nilalabanan ang malalakas na alon na halos natanggal na nga ang makeup ko sa lakas ng hampas ng alon sa pagmumukha ko. Ngayon ko lang na-realize na nakakapangit pala ang mahampas ka sa mukha ng malaking alon. Nabutan na nga kami ng sunrise. Pagkatapos ng grabing pagsubok na naranasan namin ni Kuya sa gitna ng karagatan, sa wakas, malapit na kami sa munisipyo ng Romblon at nakikita ko na ang isa sa pinakasikat na tourist spot ng Romblon. Ito ay ang Bonbon Beach. Nung malapit na nga kami sa bayan ng Romblon, nakita ko pa itong barkong nang iwan sa akin sa pier ng San Agustin. Charot lang, konting-konti na lang at nadaon na kami sa pantalan ng mga bangka dito sa Romblon. Sinabi ko nga kay daddy na nagatid sa akin. Anyway, nasanay kasi akong tumawag ng daddy or kuya sa mga nakaka-encounter ko na mas nakatatanda sa akin bilang respeto. Sinabi ko nga sa kanya na wag na muna siyang umuwi. Mag-aalmusal na muna kami. Eh ang sabi niya naman, kailangan niya nang bumalik agad. Kasi kapag tumagal pa siya, baka mas lalong lumaki pa ang mga alon. Grabe rin talaga ang pasasalamat ko kay daddy. Dahil hindi niya lang ako hinatid, kundi inalalayan niya rin talaga ako ng sobra-sobra. Nung bababa na ako ng bangka, nahirapan pa akong bumaba dahil naka-rubber shoes ako. So sabi niya, sakay na lang daw ako sa likod niya para makababa ako ng maayos. Hindi na rin kami makakapag-almusal ni daddy sa rason na hindi siya pwede mag-stay ng matagal dahil baka abutin pa siya ng mas malalakas na alon. Dinagdagan ko na lang yung binayad ko sa kanya para makapagpahinga na rin siya pagdating niya sa bahay nila. Hinintay niya muna ako na makahanap ng tricycle na masasakyan bago siya umalis. Super thank you po daddy sa pag-attend. Ang swerte po ng family mo sa'yo dahil sobrang napakabait mo. Bago ko nga palang makalimutang sabihin, hindi ko kasi natanong yung name niya pero Magramo yung apelyedo niya. Sa hinaba-haba ng biyahe, nakarating na rin ako sa wakas. Sinundo na rin ako ni ate sa baba dahil hindi rin kaya ng tricycle makaakyat hanggang sa taas. Sa taas pa kasi yung bahay namin at nasa dulo pa. Si ate na rin ang nagbitbit ng mga gamit ko. Hindi naman mabibigat kaya kayang-kaya niya na raw. At hindi ko na rin talaga kaya dahil nakakapagod na talaga. Eksakto, gid. Pagkababa ko gid ng van, hay. Kakahalin lang gid ng barko. Nag-uwang pa ako to sa kanho, sa port. Nasambay ni Kuya, hay. Maano na lang ko no, bangka. Kaya mo ba ko no, hay? Eh di sige. Ah! Patse na lang ako, ah! Oh! Oh! Mama's here! Ang baby ko! Ay! Oh, ang aking baby!
baby. Hi. Kawawa naman ang mama, nabasa ng ulan. Ano? Ha? Mamaya. Opo. Tatanggalin kayo dyan ng mama, ha? Ang aking papatantan. Sige na, mamaya na. Mamaya. Tanggalin kayo dyan ni mama mamaya. Hi, ma. Good morning. Oh, I miss you too. Grabe na nga, challenge sa buhay. Gina-challenge din ako ng 2026 ba? Ay, ikaw na mo ba yun? Kaya mo yan? Pati yung pasalubong kong donut, gusto na ring sumuko. Kaya inasikaso ka agad ni ate. At eto na ang pinakamamahal kong Mother Earth. May kabardagulan na naman ako ulit. So yun lang. Thank you for watching. For more updates, don't forget to follow me. See you sa next vlog. Bye-bye! Mwah!